Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Nakalagpas na ng coastal waters ng Babuyan Island si Bagyong Krising at huli itong namataan sa layong 125 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at bagamat nga po mas malayo or papalayo na ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ay hagip pa rin po ng mga malalakas na pag-ulan, maging ng mga malalakas na hangin na dala nitong ni Bagyong Krising, yung malaking area ng Northern Luzon. At bukod po dito ay patuloy din itong pinapalakas pa rin yung habagat, kung saan yung habagat naman yung patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western sections ng Central at Southern Luzon, maging sa western section din ng Visayas. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Krising, patuloy po itong kikilos generally pa west-northwestward. Palayo na nga po dito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit may kita pa rin po natin dito sa ating image, itong area under shaded yellow. Ito pa rin po yung sakop ni Bagyong Krising. So malaki pa rin po yung sakop ni Bagyong Krising at malaki pa rin po ang bahagi ng Northern Luzon yung makakaranas pa rin po ng mga malalakas na hangin na dala nito ngayong araw. And bukod po dito, meron din pa rin mararanasan ng mga malalakas na pag-ulan. And ina-expect po natin this morning or this early afternoon ay lalabas na nga ng ating area of responsibility si Bagyong Krising. Ngunit meron pa rin pong posibilidad na kahit nasa labas na ito ng PAR, dahil nga po malaki yung sakop nito, posible pa rin pong mahagip ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan, lalong-lalo na itong northwestern section ng Northern Luzon. Kaugnay nga ng hangin na dala ni Bagyong Krising, bagamat nabawasan na po yung ilang areas natin under wind signal, meron pa rin tayong wind signal number 2 sa Batanes, maging sa northern portion ng Cagayan, dito sa Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte, sa northern at central portions ng Apayao, maging sa northeastern portion ng Abra. Samantala, wind signal number 1 naman sa rest of Cagayan, sa northern portion ng Isabela, maging sa rest of Apayao, rest of Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging sa northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at sa northern portion ng La Union, kung saan itong mga areas na nabanggit po natin ngayong araw patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Krising at posible pa rin po ito magdulot ng mga damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials and also sa ating mga pananim. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, bukod po dun sa mga areas natin under wind signals, dulot naman po ng habagat ay makakaranas din ng bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw. Itong area ng Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, maging yung buong bahagi ng Visayas at yung malaking bahagi din po ng Mindanao. Samantala, magpapatuloy po itong mga bugso ng mga malalakas na hangin na posible nating maranasan bukas at sa Lunes dito sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi pa ng Luzon at Visayas at sa may western section ng Mindanao. At para naman po sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Krising, ay nagpalabas pa rin tayo ng advisory kung saan ito po yung ating 24-hour rainfall forecast at posible pa rin po yung more than 200 millimeters of rainfall dito sa Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra at Ilocos Sur. Ngayong araw po yan, dala pa rin ito ni Bagyong Krising. Samantala, posible naman po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa Isabela, La Union at Benguet at 50 to 100 naman sa Nueva Vizcaya, maging sa bahagi din ng Quirino. And bukod po dito, dahil nga patuloy din na papalakas pa rin yung ating habagat, ay meron pa rin 100 to 200 millimeters of rainfall dito naman sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, maging sa bahagi din ng Palawan, Antique at Negros Occidental. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman po dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan,
Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Quezon, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Oriental. Kung saan ngayong araw nga po, malaking bahagi pa rin ng ating bansa ay makakaranas ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na po yung mga areas natin na nabanggit natin dito, halos tuloy-tuloy po. Lalong-lalo na po yung mga areas under red po is halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan yung mararanasan pa rin po ngayong araw. So muli po, patuloy pa rin pag-iingat sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nakatira sa mga low-lying areas, yung mga malapit po sa mga ilog, sa sapa at sa mga bulubunduking lugar. Samantala, bukas naman, kahit po nasa labas na si Bagyong Krising, posible pa rin pong mahagip ng mga kaulapan nito itong area ng Ilocos Norte at posible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Most likely po yan bukas ng umaga. So, bukod naman po dito, yung habagat patuloy pa rin magdudulot ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 naman dito sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, maging dito pa rin sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at sa bahagi din po ng Palawan. Samantala, by Monday naman, wala na po tayong pag-ulan na dulot ni Bagyong Krising, ngunit yung habagat, ina-expect natin patuloy pa rin itong magdudulot ng mga malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan and makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, meron po tayong nakataas pa din na gale warning dito sa Batanes, Babuyan Island, sa northern coast ng Cagayan, maging sa Ilocos Norte kung saan hindi pa rin po natin pinapayagan pumalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. And bukod po dito, meron din tayong minimal to moderate risk ng storm surge o yung daluyong dito po sa area yan ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at sa northern coast ng Ilocos Sur. Kung saan pagiging alerto po para sa mga kababayan natin na nakatira dyan sa mga baybayin po and makipag-ugnayan din po tayo sa ating LGU para sa mga posibleng paglikas.